I guess tapos na, finish na. Lahat ng pinaglalaban natin tungkol sa climate change ay tapos na, hindi na nagbago. So yung mga scientists nag-aalala sila dahil baka umabot daw tayo ng 42. Alala yung scientist, baka daw umabot tayo ng 42 within 10 years. 42 degrees. Pero ngayon obviously hindi lang 42, 53, at hindi 10 years, agad-agad ito na. So itong pag-init na to hindi pala talaga kaya ng tao. Walang utak ng tao ang kayang sumulusyon sa ganitong problema. Ang galing lang ang tao sa gera, sa kasakiman, pagmamanipula at saka kapangyarihan. Doon lang ang magaling ang tao. Pero kung sasabihin mong susolusyonan natin yung problema sa kalikasan, sa pag-init ng panahon, hindi kaya. Walang makakagawa. Wala sa lahi ng tao na to, itong human race, hindi niya kaya. Kaya pala nagkakaroon ng mga mass extinction events, no? Yung mass extinction events, ilang beses nang naulit yun. Kasi nga hindi pinaprioritize ng tao yung mga pinaka-importante sa buhay niya. Gaya nito, alam naman natin na puno ang solusyon. Tingnan nyo nga yung mangga namin doon, may bunga na, ganda. Marami kaming puno dito, yung pinapangalagaan namin to, especially me. Ang tinitrim namin kasi minsan yung puno lumalaki, baka pag bumagyo naman bumagsak, makadisgrasya, kaya maapektuhan yung ari-arian kasi minsan nakadikit na sa bahay. So yung puno, yan talagang solusyon sa baha, sa landslide, climate change, kasi ang binubuga ng puno ay oxygen na hinihinga natin, no? Tapos tayo naman, yung carbon na binubuga natin ay kinakain naman nila. Ganun yung symbiosis ang tawag doon, symbiosis. Bigyan mo ko, bigyan kita. Bigyan mo ko, bigyan kita. Ngayon, pag pinatay mo siya, wala na tayong pagbibigyan at wala na rin magbibigay sa atin. Hindi na symbiosis, sira na yung balance, ika nga. So yung nature kailangan natin, pero hindi yun importante sa mga negosyante, lalo na yung matatalino. Alala nyo yung mga gumagawa ng subdivision, no? Si Voltes 5, talagang minsan yung mga subdivision ang lawak, puputulin lahat yan. Hindi nila iniiwasan yung mga puno o hindi nila nire-respeto. Kung meron dyang punong 1 century na, hindi nila iiwanan yun. Kasi nakita ko yun hanggang sa panahon ngayon. May ginawang mall dito sa amin, may ginawang mall, ang daming puno nun. Alam yun ng mga mayor kagawad ng mga dating Marikenyo na yung mga punong yun ay century old na, century old. Ang dami. Yun ang tinatawag na puso ng Marikina Heights. Puso, pag tinignan nyo sa mapa, puso yun ang sentro, may bilog-bilog yun. Ayun, tinayuan ng mall. Akala namin, no, hindi ako makapaniwala, tinayuan ng mall, akala namin poprotektahan yung mga puno. Siguro mga 20 puno yun. Meron silang nilipat ng mga 3, kunwari yung boring, alam mo yung tree boring na hindi naman talaga na nakakasurvive ang puno. Pag nililipat mo, 3 lang iniwan nila, namatay na yung isa. Ano kung ano nangyari sa 2. Talagang hindi nila nirespeto yun. Kasi iniisip ko sana, kung talaga nagmamalasakit yung mga matatalinong tao na yun, tsaka yung matatalinong negosyante, nagmamalasakit sila sa kalikasan, magtatayo sila ng mall doon, pero gagawin nilang highlight yung mga puno. Yun sana ginawa nila. Sana iniwasan nila yung puno. Nasa gitna yung puno, tas nasa gilid sana yung mall. Nasa paikot niya yung mall, na iwan yung puno sa gitna. Mas maraming pupunta dyan. Maniwala ka kung ginawa lang nila yun, kung nirespeto lang nila yung mga century old na puno ron. Makikita niyo yun sa puso ng Marikina Heights. Tignan niyo sa Google Earth.
ibalik nyo ng 1 decade, tignan nyo, andun yung puno. Ibalik nyo lang yung timeline ng Google Earth, nandun. Talaga naman napakaganda. Walang sinabi yung mga puno namin dito. Meron kayong mga puno rito, mga 100 year old, walang sinabi. Yung mga puno ron hindi mayayakap na 10 tao. Pinutol lang. No? Ako alam ko, deep inside, alam ko kung paano mag-alaga ng puno at saka magbalanse ng puno. Dapat sana ang mga puno, kasi ang mga puno nangangailangan sila ng lupain. Nakita niyo yan? May lupa yan. Nagbabayad ng real estate tax. Ngayon, kung hindi ko yan pakikinabangan, sino ba naman pupunta rito sa area na to, sisingilin ko ng entrance fee? Wala, diba? Hindi ako nakikinabang dyan, kaya lang binabayaran ko ang tax niyan. No? Di syempre, anong gagawin ko dyan? Prime lot, diba? Negosyante. Later on, maitutulak muna. Ibenta yan. O kaya, tayuan ng building, tayuan ng tindahan, tayuan ng paupahan. Hindi nag-i-intervene ng gobyerno. Dapat sana ang tunay niya yung mga negosyante mayayaman, philanthropist, yung mga nangangalaga sa kalikasan. Dapat yan, binibili natin yung mga lupa na yan, kung nasan yung mga puno, binibili natin. Tapos ilalagay natin sa isang foundation. Kaya kahit na mamatay na yung mga founders o yung mga may-ari, hindi mo mamatay yun. Dapat yung protektado ng batas na yun ay pag-aari ng mga tao, yung isang lugar na yun na kung saan maraming puno. Parang alam yung nangyayari sa Maynila, yung last lang, yung isang kapiranggot na kapiranggot na park na maraming puno, the last lang of Manila. Parang ganun yun. Bakit nga ba naging last lang yun? Kasi walang may pakialam dun. Wala silang pakialam kasi mga puno hindi naman sila nagre-reklamo. Tsaka ang puno, resilient naman yan eh. Ganito. Tinitrim ko to, tumutubo pa rin. Mas maganda pa nga, kagaya nun. Tinitrim ko yan, tumutubo pa rin. Dito sa loob, ito sa kapitbahay ko, ayun o. Kita nyo, mga 100 year old trees na yan. Ayun. Ngayon sa kapitbahay ko yan. Ngayon kung gawin niyang gawin niyang basketball court o badminton court, alam, malis yung mga puno na yan. Kasi wala sa design. Alam nyo kasi ang puno, high maintenance. Ayun, mga alam nyo yung mga nalalaglag na yun? Mangga yun. Hitik na hitik ng puno ng mangga. High maintenance sa mga puno. Okay, magkakamali. Make no mistake. High maintenance sa mga puno. Kaya, kailangan niyang gastusan. Kagaya ng kagaya ng pagmamahal nyo sa mga street cats, street dogs. Diba, kinukuha nyo yung mga pusa sa kalye para buhayin, hihingi kayo ng donation para sa pagkain nila. Ganon din sa puno. Ang puno mas marami siyang kailangan kasi mas marami siyang benepisyo. No? Unang-una, meron siyang real estate. Kailangan yan pinoprotektahan kung saan siya nakatayo. Yun ang unang-una. Maglolokohan lang tayo kung hindi natin poproteksyonan kung saan sila nakatayo. Pangalawa, kailangan yan gawa ng batas para protektahan sila, para kung sino man yung naunang magprotekta sa kanila na wala na sa mundo, itutuloy pa rin ng foundation yung pagprotekta sa mga puno na yan. Pero syempre mulat mula, kailangan kunin yung kanilang tinitirhan. Kailangan maging protektado kasi isang demonyo lang, isang demonyong hindi naniniwala sa kalikasan, puputulin lahat yan sa isang araw. Ganun lang yun. Ganun, dahil bunga kahit maliit ito. Nature's bounty yan. Nature's bounty. At ang dami yan. Bango, tamis oh. Organic pa oh. May uod pa siya. No? So ito, papakita ko sa inyo kung ano ang trabaho para protektahan yung mga puno. Kaya ayaw ng mga negosyante yung mga puno. Unang-una, high maintenance. Nagkakalat araw-araw. Oh. Nagkakalat araw-araw 'yan. Kailangan walisin, no? Kailangan i-trim, parang bulaklak. Nalalaglag yung branch. Alam nyo, pag nalalaglag yung branch ng isang puno, ibig sabihin
fully grown na siya. Pag ang isang puno ay naglalaglag ng dahon, nagsished, ibig sabihin fully grown na siya. Nandun na siya sa at its peak para magbigay ng maximum oxygen, kasi hindi niya na nire-repair yung sarili niya. Nare-repair yung sarili niya kung may naputol siya dahil sa bagyo, naputulan siya ng branch, i-repair niya yung sarili niya. So hindi siya masyado nakakabigay ng oxygen. Pero once na naguhulog na siya, yan, yung mga branches na yan, syempre pag yung mga branches na yan nalaglag, putulin mo para hindi makabala, di ba? No? Tapos ayun, yung tinatambak doon yung mga dahon niya, tinatambak, kino-compost, and of course kailangan niya ng lupa kung saan mo i-compost, at kailangan ng trabahador kung sino yung magme-maintain na nung lugar na mga puno o parke. Marami yan, no? Marami akong puno dito. So yun ang solusyon sana kung nakikinig man yung mga politiko o mga negosyante, no? Kung talagang na-alarma na kayo. Kaso nangyari kasi may pambayad sila ng aircon, siyempre hanggang sa sandaling ito nasa aircon sila, so hindi nila ramdam tong mga init na to. Pero umabot na ng 53 degrees at hindi ito natatapos sa ganun. Hindi, simula pa lang to. Ang susunod nito, mga maladilubyong bagyo. Dahil sa mainit na panahon, iinit yung ang nagpapower ng mga bagyo yung init ng dagat. Pag sila ay nasa dagat, dun sila kumukuha ng kapangyarihan para maging hurricane forces. Sa dagat, mas mainit ang dagat, mas matindi ang bagyo. Kaya brace yourselves, dahil tuturuan pa tayo ng leksyon ng kalikasan mula ngayon.